Overrated daw tayo ngayon. Mga kulay natin, ano? Oo. Yung baba Shocking. ko, yung baba ko, taas mo. Di ba? Yung taas mo, baba ko. Oo nga. Yung baba ko, Pa ako. Yung taas mo. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-18 ng Hulyo, taong 2013. Pero nakakatawa, no? Tayo lang nag-news ka sa Kasi sports naman Simula na po tayo. ng pagbabago. Sports kasi tayo eh. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Yo, salita ka ng salita, wala ka sa frame. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman si Meg Siozon. Ano? Ikaw pa rin ang nasa frame. Nagalit ulit na yung switcher. At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. PBA Selection. Gagamit ng FIBA style of play sa tune-up game kontra Gilas Pilipinas sa darating na Miyerkules. Philippine basketball's living legend Robert Jaworski napipisil ni PBA legend Bal David bilang kapalit ni resigned Barangay Ginebra San Miguel head coach Al Francis Chua. Pinoy minimum weight prospect Denver Cuello ibinalik ng World Boxing Council sa dating pwesto bilang mandatory challenger. Four-time league MVP LeBron James at reigning NBA scoring champion Carmelo Anthony pupuntirehin ng Los Angeles Lakers sa susunod na off-season. At British star Chris patuloy ang pagmarcha patungo sa kanyang maiden victory sa prestiyosong Tour de France. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa basketball, upang mabigyan ng quality tune-up ang Gilas Pilipinas, FIBA brands of style of play ang plano pong ipatupad ng PBA selection coaching staff sa kanilang enkwentro sa Mall of Asia Arena sa darating na Miyerkules. Ako ang host niyan. Sa pangunguna po ni Arwin Santos, Calvin Abueva, PJ Simon at Paul Lee, nangako ang PBA team na bibigyan nila ng magandang laban ng Philippine Quintet 8 araw bago ang opening ng FIBA Asia Men's Championship sa 1 ng Agosto. Ang kabuuang detalye, hatid ni Dennis Principe. Nais ni Air 21 coach Franz Pumare na gayahin ang FIBA brand of play sa paghawak nito sa PBA Select Team na sasagupa naman sa Gilas Pilipinas sa susunod na linggo. Sa pagbabalik ng Gilas squad mula New Zealand ay maglalaro ito ng 2 tune-up games All-Stars sa July 24 at ang Kazakhstan national team sa July 26. Ayon kay Pumaren, tanging ang nasa isip nila ay kung paano nila maibibigay ang kinakailangang tune-up game isang linggo bago sumabak ang national team sa FIBA Asia Tournament. We're not doing this for us, for the fans. We're doing this for the Gilas team. So I guess being the players being, in the professional level, I think they will try to really play well, push the Gilas because as we all know, Gilas right now is still lacking in scrimmage. Naniniwala si Pumare na makukuha nila ang estilo ng FIBA Asia dahil kasama sa kanyang lineup ang karamihan sa mga players na nagkaroon ng extensive experience sa college at international tournaments. Kabilang sa mga kasali sa lineup ay sina Chris Chu, Mark Baroca, Alex Cabagnot, JV Casio, Arwin Santos at Calvin Abueva. Sasamahan sila nina Jay Washington, Cyrus Baguio, Nino Canaleta, Joe Devance, Chris Ellis, Paul Lee at Simon. It's more of their style is not really that typical American PBA style na post-up or what. No, we try to spread the floor, we try to move the ball around, quick movements and everything. We'll try, we'll make the best out of it. Ang FIBA Asia event ay gaganapin mula August 1 to 11 sa MOA Arena sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, dahil sa kanilang nakaibahagi sa Professional League, kabi-kabilang programa ang inililinya ngayon para sa mga retired PBA superstars. Ilang serye ng exhibition games sa iba't ibang panig ng bansa ang inaasikaso ng liga.
para muling masilayan ng mga fans ang angking galing sa hardcourt ng mga PBA legends. May report si Ms. Nicole Ramos. Tulad ng NBA, mas pag-iibayuhin ng PBA ang promotion at aktibidad ng mga basketball legends sa bansa. Kahapon ay isinagawa sa Robinson's Place, Magnolia sa Quezon City ang launching ng PBA legends na maghuhudyat ng simula ng mahabang serye ng mga programa, palaro at meet and greet. Ayon kay PBA Business Development Head Rose Montreal, batid ng liga na mainit pa rin ang pagmamahal sa mga retired professional cagers. Kaya't minabuti umano nila na muling gawing bida ang mga haligi ng PBA Entertainment. Sa akin kasi, we believe, the PBA believes, that this legends love and passion for basketball. Ang pool na to will start, involving them in alagang PBA projects, and this will involve them in exhibition games. We'll market them, basically. Maging ang mga players na aming nakausap ay natutuwa rin sa ginawang pagkilala sa kanila ng mga fans at liga. Ilolos to na we will go around the Philippines para to entertain people and kasi marami rin nagre-request na gusto makita uli sila o kami. Malaking pasasalamat at it's a huge blessing for all of us na naglaro sa PBA who were chosen to be a part of this group. At ito ay isang magandang partnership between the PBA and the former players ng PBA. Very blessed kasi na-acknowledge ang PBA legends and siguro ito na yung chance namin ulit to give back to the community, to the fans. Sa ngayon ay inaasikaso na ng PBA ang schedule at coordination sa mga lugar at probinsya na pagdarausan ng mga aksyon ng PBA legends. We will involve them in alagang PBA projects. Dun sa mga CSR projects natin. More so, we'll market them for exhibition games. Hindi mawawala sa sirkulasyon yung mga ex-PBA players natin. Bukod kina Atoy Ko, Ronnie Magsanok at Alvin Patrimonio, present din sa launching ang mga old-time stars na sina Jerry Codinera, Bong Ravena, Benji Paras, Jojo Lastimosa at iba pa. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Good luck po sa ating mga PBA legends. Samantala, kung ang isa pang PBA legend na si Val David ang masusunod, nais niyang magbalik sa bench ng Barangay Ginebra San Miguel si living legend Robert Sonny Jaworski. Ito kasunod po ng pagbibitiw ni Al Francis Chua bilang head coach ng crowd favorite team noong Lunes. Naniniwala si David na hinahanap-hanap pa rin ng mga kabarangay ang leadership ng tinaguriang The Barreling Big J. Narito ang report ni Ms. Keisha Halili. Habang naghuhulaan ng mga basketball observers at fans kung sino ang hahalili kay resigned Barangay Ginebra San Miguel head coach Al Francis Chua, may suhestyong ibinigay naman ng isang dating sikat na player ng crowd favorite team. Sa panayam ng PTV Sports, walang kakyeme-kyeme binanggit ni PBA legend Val David kung sino sa tingin niya ang dapat mamuno sa kampanya ng Gin Kings sa liga. Si Coach Fanny, baka sakali. Pwede bumalik, ano? Yun it's about time May mga fans pa rin lalo na yun, di ba? Hindi na madadagdagan palalo. Naniniwala si David na si Robert Jaworski pa rin ang hinahanap-hanap ng mga kabarangay na hanggang sa ngayon ay shock pa rin sa biglaang paglisa ni Chua. Samantala, mariing itinanggi naman ng 40-year-old retired cager ang ulat na inalok di umano siya ng head coaching job ng Ginebra. Pero handaan niya siyang tanggapin ang anumang role na ibibigay sa kanya ng team. Lalo pa todo endorso sa kanya si star guard Mark Caguiwa. Walang problema. Basta basta nai-recommend na the spark Dalawa naman kaibigan natin yan di ba? Pero ready ka? Okay lang. Oo naman. Basta basketball naman yan mahal natin yan, di ba? Ang 4-time PBA All-Star na si David ay isa sa mga pambatong point guards ng Ginebra noong si Jaworski pa ang tumatayong playing coach ng team noong dekada 90. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Narito naman ang isang malaking development na tiyak na ipagbubunyi ng milyong-milyong kabarangay. Hindi na bahagi ng basketball at sports operations ng San Miguel Corporation ang kontrobersyal na si Noli Iyala.
Ito'y matapos na magpasya ang SMC Management na ilipat siya sa Infrastructure Development Division bilang consultant. Sa official release na inilabas ng SMC kanina, naniniwala sila na malaki ang maitutulong ni Iyala sa bagong dibisyon. In full swing na umano ang kanilang mga infrastructure projects, bagay na inaasahang makapagbibigay siya ng kaalaman. Ang dating PBA Commissioner ay under attack ng mga netizens o PBA fans sa internet dahil siya ang itinuturong dahilan kung bakit nagbitaw si Al Francis Chua bilang head coach ng Barangay Ginebra San Miguel. Kasamang mawawala kay Iyala ang control sa 3 PBA teams na Petron Blaze Boosters at Sunbig Coffee Mixers. Bukod pa rito, hindi na rin magkakaroon ng direktang impluensya si Iyala sa reigning ABL champion team na San Miguel Beer Philippines, kung saan siya ay ang dating head of basketball operations ng koponan. Kakalungkot naman. Lipat po tayo sa boxing. Nanawagan po ng suporta mula sa mga local fans si undefeated Pinoy flyweight prospect Milan Melindo. Ito'y kaugnay ng kanyang nalalapit na title challenge kontra Mexican WBA at WBO 112-pound champion Juan Francisco Estrada. Panalangin na sana'y mabawi niya ang 2 championship belts na inagaw ni Estrada mula sa kababayang si Brian Viloria, ang hinihiling ni Melindo sa sambayan ng Pilipino. Ang 25-year-old Cagayan de Oro Pride ay nasa huling bahagi na po ng kanyang training camp sa Ala Boxing Gym sa Cebu City. Sa ilalim mo ng gabay ni na Chief Trainer Edito Villamor at conditioning coach Pio Solon. Excited at kumpiyansa po si Melindo na madodomina niya si Estrada, lalo pa't nag-improve umano ng gusto ang kanyang boxing skills at stamina sa loob ng halos 2 buwang ensayo. Ang championship showdown ni na Melindo at Estrada ay idaraw sa Hulyo 27 sa Venezia Resort and Casino sa Macau. Sa boxing pa rin, tila mahaba-haba ang hihintayin ni Denver Cuello bago siya muling mapalaban para sa world title. Ito'y dahil matapos ang matagumpay na operasyon sa kanyang kanang balikat noong Lunes, ay pinayuhan siya ng mga doktor na magpahinga muna ng 1 taon bago muling simulan sa pag-iensayo. Ang shoulder injury ay natamo ng Pinoy hard hitter sa kanyang failed title challenge kontra Chinese WBC minimum-weight champion Zhong Zhaozong noong 1 buwan. Nagbabalik si Dennis Principe. Bagamat kasalukuyang pang naghihimas ng injury sa balikat, nananatiling buhay naman ang world title hopes ni Pinoy minimum weight prospect Denver Cuello. Ito'y matapos na magpasya ang World Boxing Council na i-reinstate siya bilang mandatory challenger dahil sa paglabag di umano ng kampo ng Chinese champion Zhong Zhaozong sa ilang panuntunan ng organisasyon, kabilang narito ang hindi pagdaan sa required weigh-in before the fight at hindi pagsalang sa mandatory drug testing sa title bout kontra Cuello noong Hunyo 28. Kaya't ayon kay boxing manager at trainer Aljo Haro, hihintayin gumaling ang balikat ni Cuello at agad sila magbabalik sa training camp para sa ikalawang title shot. So waiting tayo hanggat yung kailan niya makarecover sa Denver, pwede agad, no? Isa lang. So but I think lalaban muna yun siguro, hindi natin alam kasi maghintay yung show, baka lalaban daw muna sila ng isang beses. Ang hiligin ko sa WBC, siyempre the winner is makalaban ni Denver. Inilahad rin ni Haro na willing silang hayaan si Zhong na magdepensa ng corona, pero iginiit niya na with or without a title ay hahamunin nila ng rematch ang Chinese fighter. So ganoon pa man, kung matalo man si Zhong, hindi natin alam, kami pa rin yung mandatory challenge sa mananalo. And then, pag hindi na championship, talagang babalikan pa rin namin si Zhong. Siyempre, gusto natin ipakita naman ay kung talaga sino manalo. Diba? Babalakin pa rin natin sa kakarabanan pa rin natin. Kahapon ay lumabas na ng ospital si Cuello matapos na sumailalim siya sa 6 na oras na operasyon para i-repair ang torn rotator cuff sa kanyang right shoulder. 1 buwang total rest ang kailangan ng 26 anyos na Iloilo Pride bago siya isalang sa rehabilitation program. Naniniwala ang si Haro na sa loob ng 7 buwan ay pwede na ulit sumabak sa ensayo si Cuello para sa comeback fight sa kalagitnaan ng susunod na taon. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Salamat sa iyo, Denise. Punta naman po tayo sa rugby football. Handa na pong makihalubilo sa training camp ng Philippine Volcano si Phil British Harry Morris.
Ito'y matapos na sumalang siya sa ilang serye ng rehabilitasyon kasunod ng kanyang matagumpay na foot surgery. Sa katunayan, may posibilidad na si Morris muli ang tumayong team captain ng National Rugby Squad sa mga paparating na international competitions. Ito po ang tinutukan ni Miss Cristabel De Leon. Bitbit ang kanyang camera at narito ang kanyang report. Magbabalik aksyon na si former Philippine Volcanoes team captain Harry Morris. Ito'y matapos na ma-sideline siya ng halos 2 buwan sanhi ng foot injury na natamo niya sa training camp noong Mayo. Sa panayam ng PTV Sports, masayang ibinalita ni Morris na maayos na ang lagay ng kanyang kondisyon matapos na sumalang siya sa surgery at rehabilitation. Pero hindi itinanggi ng Phil British player na nadismaya siya dahil matagal-tagal rin siyang nabakasyon. Muling makakasama ng National Rugby Morris sa gagawing paghahanda para sa Asian Sevens qualifiers sa Setyembre. Supported the boys as much as I could. Stayed there with them for 2 weeks and tried to recover whilst helping them train. And so I'm at a stage now where I'm just resting. I'm just doing minimal training. And in a week or so, I can start doing much harder training. And in 2 weeks, I can start running a lot more, which is just about the right amount of time I need to prepare for Kuala Lumpur. Inilahad rin ni Morris na may alok sa kanya para muling tumayong team captain ng Philippine Volcanoes. Pero wala umanong problema sa kanya kahit na sino sa kanyang mga kakampi ang may talaga ng management. No matter whoever's chosen, it's an honor as normal. And and if you're not, then so long as you're playing and one of the main players of the team, it's still the same thing. Basically, we're a team of like 4 or 5 captains on the field with 2 official ones. Target ng Philippine Volcanoes na mapanatili ang kanilang pwesto sa Asian 5 Nations sa gagawing pagsuong sa hamon ng mga paparating na qualifiers. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa tennis, malaki ang paniniwala ni top Pinay netter Micah Tanpoco na si AJ Lim ang future ng Pilipinas sa tennis. Ito'y dahil sa edad na 14, marami nang naiuwing karangalan para sa bansa si Lim. May isang kahilingan lamang si Tanpoco at ito ay ang mabigyan pa sana ng mas malawak na exposure ang pambatong smasher ng Tennis Academy of the Philippines Foundation. Para sa karagdagang detalye, narito pong muli si Ms. Keisha Halili. Si AJ Lim ang potential Manny Pacquiao ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Sa kanyang edad na 14, nasa 270th spot na sa ITF Juniors ranking si Lim. Bagay na ikinagulat maging ng ibang nasyon, lalo pat libo-libong ace netters na may edad 16 hanggang 18 ang nalampasan niya sa tally board. Kaya't ayon sa kanyang kaibigang si top Pinay tenniser Micah Tanpoco, wag lamang maliligaw ng landas ay maaaring maging future ATP Major Tournaments campaigner si Lim. If there's any young pretenders na pwedeng maganda yung future sa tennis, one of them talaga po would be AJ. And malakas naman po siya. So lang po talaga, mas physical pa. And I'm sure pag tumanda po siya, lalo pa pong gagaling po. Pag sa age po ni AJ, talagang magaling po siya. Naniniwala si Tanpoco na sapat ang exposure na ibinibigay ng Tennis Academy of the Philippines Foundation kay Lim. Pero hiling ng Young Pinay Beauty, naway magkaroon rin ng exposure sa Amerika at Europa si Lim at ang iba pang tennis potentials ng bansa para mas mahasa ang kanilang talento. Opo, okay po yung ginagawa nila kasi, nung 13 po siya, naka 10 tournaments na rin po siya, naubos na po yung limit niya sa ITF . So, enough po yun. And ngayon pong 14 siya, meron siyang 14 ITF. And I'm sure mauubos po nila yun. And pag 16 na siya, unlimited na po siya nun . Sina Lim at Tanpoco ay kasalukuyang kumakampanya sa ITF Junior Circuit dito sa Pilipinas at sa Timog Silangang Asya. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Ganda talaga ni Micah. Sa baseball, tinapos na po ng Philippine Habagat on a high note ang kanila pong kampanya sa 2013 Pony International Asia Pacific Bronco Division Championship sa Rizal Memorial Baseball Stadium. Sa pangunguna ni na pitcher Steven De Los Santos, Naoki Akita, RJ Aransanso at Enzo Montemayor. Binlangko ng mga Pinoy Clouders ang Team Indonesia 12-0 mapanatili ang Southeast Asian crown. Hindi pinaporma ng Philippine Habagat ang Indonesian counterpart kung saan nagrehistro sila ng 13 hits sa kabuuan ng laban. Samantala, inangkinaman ng South Korea ang Asia Pacific title matapos na maungusan nila ang defending champion Chinese Taipei sa rain-delayed finals 6-5.
Na-shoutout ni pitcher Kim Dae-han ang rallying Taiwanese squad sa last 4 innings upang mapasakamay ng South Korea ang karapatang kakawanin ang Asia Pacific sa Pony International Bronco World Series sa Alamitos, California sa susunod na buwan. Sa iba pang balita, masasabing lumakas ang tsansa ng Pilipinas na makakopo ng medalya sa second edition ng Asian Youth Games sa Nanjing, China sa susunod na buwan. Ito ay dahil sa last-minute decision ng Olympic Council of Asia na isama ang taekwondo sa calendar of events ng August 16 to 24 Sports Fest. Naibabol sa roster ng Philippine delegation sina 2012 Southeast Asian Games bronze medalist Pauline Lopez at 2012 South Korean International Open gold medal winner Francis Aaron Arroyo na parehong susubok ng kapalaran sa taekwondo competitions ng quadrennial meet. Naniniwala si Chef Dimension Nathaniel Tac Padilla na malaki ang maitutulong ni Nav Lopez at Arroyo ng Team Philippines na malampasan ang kanilang 1 silver at 1 bronze medal finish sa nakalipas na edisyon ng Asian Youth Games sa Singapore noong 2009. Bukod sa taekwondo, umaasa rin ng medalya ang Pilipinas sa athletics, golf, judo, shooting at weightlifting. 4 na milyong piso ang inilaang budget ng Philippine Sports Commission para sa kampanya ng 57 national athletes sa 9-day event. Samantala, opisyal na pong ginawad naman ng Philippine Sports Commission sa Maasin City, Southern Leyte ang hosting ng Visayas qualifying leg ng Batang Pinoy Games sa Setyembre. Ito'y base na rin sa rekomendasyon ni Batang Pinoy Executive Director Attorney Jay Alano na nagsagawa ng evaluation sa mga sports facilities sa Maasin City, Kamakailan, kasama ang ilang opisyales ng National Events and Competitions Office. Mahigit 3,000 young athletes ang inaasahang lalahok sa September 24 to 28 meet. Nakatatampukan ng 25 sporting disciplines. Kabilang narito ang mga centerpiece events na athletics at swimming. Samantala sa Tagum City, sa Davao del Norte naman idaraos ang Mindanao leg sa susunod na buwan. Iba Zambales ang mag-host ng Luzon leg sa Oktubre, habang sa Zamboanga City naman gaganapin ang National Championships sa Nobyembre. Talaga, totoo yan. So makikita nila tayo. Oo, tayo mag-host sa Wednesday. May pag-usapan namin mamaya sa text. Natin, kasama kita. Anyway, maya-maya po, na after the short break, matutunghayan natin sabay-sabay yung paborito nating Thursday segment. Home court, of course. Home court. Sino kasama natin? Sino nga ba? Sabay-sabay nating alamin sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm LJ Moreno Alapag, and I get updates on my husband Jimmy when I watch PTV Sports. Today we shall visit the crib of a young triathlete. He's one of the 2011 top achievers awarded by the Philippine Sports Writers Association, a national record holder in the Olympic distance. He has won several titles, including being the 2-time back-to-back national triathlon champion in elite category in 2011 and 2012. He recently topped the overall at the Tri-United 2 Triathlon race. An endorser of popular products, let's visit the crib of Lasalite and team captain of the Philippine National Triathlon team, Nico Huelgas. Let's go, guys. Hi guys, welcome to my home. Sige, pasok. Si Victoria. Ito yung aking racing bike. Ito yung ginagamit ko sa lahat ng triathlon races ko. And nakuha ko siya nung April. So, ano siya siguro mga 7 to 8 kilos lang yata. Pag binuhat mo. Lalo na kapag kinabit mo yung racing wheels. Kasi ngayon, ano siya pang training wheels lang manipis lang kasi yung gulong. Pero pag kinabit mo sa mas makapal na racing wheels, ganyan, it becomes more lighter and aerodynamic. So, let's go to my, the living room na. So, dito, walang tumatambay. Kasi walang mga gawa dito So, wala rin kumakain dito. Lahat kumakain sa labas. Punta tayo sa pinakamagandang room lahat. Ito ang aking room. 4 years ago, naging double single bed yan. 2. Since I sleep with my mom minsan, kasi dati takot pa ako lang mag-isa Ngayon, matapang na, sige ako na mag-isa. Nakakailang yung may isa pang kama Bumili ako ng isang queen size bed
Kasi pinangarap ko magkaroon ng ganun eh. Ay, mahilig pa naman ako matulog. At yung aking mga favorite things I wanna show you. Sa Subic, yung 5150 triathlon sa Subic. Nag-third ako. Masaya ako dahil sobrang hirap ng hills doon sa bike course. Pero tinis ko talaga. Kaya masaya ako nakukutot. Ito yung pinakauna nakuha kong parang bamboo-like trophy eh. Kakaiba? Ang galing. Ang ganda ng creativity oh. Tingnan mo. Oh, see? May langoy, bisikleta, at takbo. Ay, triathlon. Very creative. O, pwede pa maglagay ng pencil, o, diba? Next up, one of the my favorite talaga, is this one. I was awarded in the Philippine Sports Writers Association Award for Top Achiever Award for the sport of triathlon. Dito, nakasama ko yung mga top elite athletes in the whole country, even world class. Nakasama ko sila Manny Pacquiao, sila Cecil Mamit ng tennis, sila Maristela Torres ng The Queen of Asian Long Jump. Yeah, talaga, sobrang tuwan-tuwa ako. Nakasama ko sila na naabot ko talaga yung naging pangarap ko isa sa pinakamagaling na athletes. Na sana, na-influensya ko yung mga tao na mag-triathlon at sumikat sa buong Pilipinas. I think recently, kakapanalo ka lang last week ng isa Try United 2 triathlon sa Laia, Batangas, kung saan talagang first time ko sumali sa isang laban na mas mahaba pa sa ginagawa kong laro. Kasi typically, Olympic distance yung ginagawa ko eh. Pero first time ko sumali sa long distance at ewan ko eh, chamba siguro. Pero thank you Lord. Ngayon, hindi ko mahanap isang medal na favorite ko eh. Kasi hindi ako yung typical na nangonkolekta ng medals eh. Basta pag nanalo na, yun na yun eh. It's more of the legacy. It's more of the feeling that I wanted at pinaghirapan ko eh. It's not the material things eh. Kasi pag nawala yan, sa loob-loob mo, alam mo, ikaw pa rin ako. Nagkaroon ako ng back-to-back feature. Both in consistent month. This one's for April, tapos May. This one's for Century Tuna, yung trade team ko for local. Ito naman for Team Gatorade. Kasi parehas both sponsor ko eh. So yan, I'm very proud and happy about this kasi natuwa parents ko eh. Ito naman, ito yung room ng kapatid ko at ito mga dalawang kapatid ko, si Francis at si Louie. Say hi to the camera guys. So yan, nagigitara siya eh, na pinakarap ko matuto na hindi nangyari. What's your favorite part here of your house? My favorite part here in the house would be definitely my room. I get to sleep because I enjoy sleeping. What's your favorite thing to do? Sleep. Yes, that's definitely here at home. What is the other thing that you love to do besides training? I know it relaxes you and you find it like it's something that you do every day because you love doing it. But what are the other things that you love to do? I love to watch movies because I enjoy watching comedy and drama, yeah. And I love staying at home, spending time with my mom. We could talk about anything, to be close with them, especially my siblings. So who are you, Nico, when you're not a triathlete? I'm a student. I'm just a guy that sleeps at home, watch movies and laptop, and I'm a homebody, basically. Yeah. This is my first ever national tri-suit. I got this when I entered the national team on 2010, and by far, I'd never give this away. It's one of the most sentimental values I truly will keep with me forever. That was fun, Nico, and was nice seeing your home and getting to know you better. Thank you very much. Hope to see you again next time. Okay, thank you very much. Thank you for having me, PTV and Home Court, and I'll see you soon, and go. I gotta sleep. All right. Bye. It's not every day that we meet someone as dedicated as Nico Huelgas, who's into a sport that requires an athlete to swim in the ocean, ride a bike, and then run as fast as he can to reach the finish line.
That's stress times 3. Which reminds me of what Nico himself once said. Like Python, you get what you work for. And for a guy with a vision, he's getting there. Thanks for watching. This is Nicole Ramos for Home Court. See you guys next week. Oy, apo, ati ni Daniel Diponso, buya kayo kanayon, BTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. At nga pala, hi to Daniel and Jack from Nicole Ramos. Daniel and Jack. Yes. Sige. Ay, ako nga po pala si Dennis. Engineer Dennis Prince. Engineer. Sige. Pre, wala ako sa mood. Bakit naman? Wala. Malungkot lang ako, malungkot. Paano mag-text ulit, Meg? Just follow us on facebook.com/PTV4Sports or twitter.com/PTV4Sports or ptvsports@mail.ptv.ph or text nyo kami, just type in radio space SR space name space message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile, 350 naman pag ikaw ay smart and talk and text. Oy, piyesta ho ngayon sa San Miguel. Diyan sa, ano probinsya yun, Dennis? Bulacan. Bulacan, oo. Tama ba? San Miguel, Bulacan. Ako taga San Miguel. Sibul. Tsaka, dyan sa Libis, may nadaanan ako kanina eh. Oh, Nagpipesta, nagtalunan. Parang alam mo yung nanalo sa World Cup. Mga gano'n, mga nakabarong, Amerikana. Congratulations pare ha. Congratulations. Congratulations. Hindi kasi, di ba, makakanap si Mrs. Kaya ako lang nagkakulat. Kasi magiging ninong. Kaya congratulations. Salamat ha, salamat. Ay, ikaw, Meg, di mo ba ako congratulate? Bakit? Ikaw, Meg, kaya Matagal pa. Okay. Basa naman tayo ng mga messages ninyo. Doon muna tayo sa Facebook. From Matthew Lawrence, may report ba tayo sa FIFA World Cup 2030 bid sa ASEAN? Tagal pa yan ha. 2030? Masyadong future. Tsaka hindi ganyan kalayo yan, Matthew eh, no? So, minsan nga, nagugulat din ako kay Matthew, i-follow daw natin yung PBA memes eh. No, anyway, Jason Rubio, ano sabi niya? Sabi niya, Sir, poging snow at Dennis at gandang Nicole at Meg. Totoo po na nasa Lakers na si Wesley Johnson. Pakibati ang group Ginebra, Clan, Lahing Ginebra, pati ate Marivic at Aileen. Thanks po. Okay. Wesley Johnson. Hindi, yung sagutin, Pogi, maganda, tapos Dennis. On! Ando na, tsaka pero partner ha, yung nakakagulat yung kaninang balita natin, yung LeBron James, no? Tsaka pala ko, walang balita yun. Oh, LeBron James, bakit? Gusto yung kunin ng Lakers daw. I-spatan nila next year. Hindi, dahil si LeBron James kasi merong option na, mag-opt out. Ibig sabihin, meron pa siyang 1-year contract, pero under the contract, pwede siyang, ayoko na yung kontrata na yan. Mag-free agent ako. Pero tingin ko hindi siya aalis talaga sa Miami. Pwede. Pero may sabi na, pero hindi natin alam eh. Yung loyalty niya kasi laging in question eh, di ba? Dennis, ni LeBron James. Since he left yung Cleveland, pati yung St. Vincent, St. Mary's, di ba? Bigla niya iniwan yun eh, di ba? To join the NBA, tapos he left the Cleveland Cavaliers. So, tingnan natin. Unpredictable siya. Pero tingin ko kung meron man siyang paglalaroan outside of Miami, tingin ko maganda kung Cleveland. Unfinished business. Lakers, doon si Kobe, Magic Johnson. Tsaka no? Wala nang legacy ron eh. Tsaka magkakaroon siya ng question na partner na hindi naman nag-champion yun, kundi sa mga support staff niya. Diba? Same shadow na nasa likod ni Kobe Bryant. Pag Cleveland siya. Hindi, si Kobe kasi, dati merong champion. Nawala siya. Yung unang dalawa, tinuloy niya. Tapos, meron, diba? Pero teka lang meron akong statement dito na babasahin from San Miguel Corporation, although binalita na namin kanina to officially share it with you guys. Ito babasahin natin San Miguel Corporation SMC today. Iyak ka, announced in-house that it has assigned Mr. Noli Iyala. Mr. Former attorney Noli Iyala, consultant for basketball operations, to help out in the company's infrastructure as various projects are now either in full swing or at the development stages. The company believes that Iyala's managerial expertise and experience with various companies he handled in recent years will be very valuable in his new assignment in infrastructure, one of the high-growth areas for the company. SMC assures the public, particularly its basketball fans, that the operations of its basketball teams will continue to run smoothly despite Iyala's new role in the organization. Meanwhile,
Management has announced that it has accepted the request of Barangay Ginebra San Miguel head coach Al Francis Chua for a leave of absence during the PBA Governor's Cup due to personal reasons. Again. Again. Al Francis Chua. Al Francis Chua for a leave of absence. Leave of absence. Kala ko resign. PS. Postscript. Postscript. Bongga San si Miguel San Miguel Corporation also hopes that Mr. Ayala will do miracles and wonders in trading bridges and expressways in the country. May trade. Okay, ha? Uy, San Miguel yan na, official. Hindi. Ano na, PS na to eh. PS na to eh. BS. Also, fans are also expecting Mr. Ayala to suddenly swift away. Hindi, wala na yan. So, dagdag mo yun, last parts. Dinagdag ko lang yung last part. Boss Ambet, may security mo din. Hindi. Ay, isa pa ho pala rito, may nakalimutan akong basahin. Reportedly, Mr. Ayala's cohorts, Joey Bautista and Rico Meneses, were not also given contract renewal. Ayan. Yan yung tatlo. Wala yan sa text ko. Saan? Wala yan. Meron pa, okay. Sige, ano sabi? Hindi, wala akong load. Sige, basa na tayo ng text. Text naman tayo, sino ang pinakamaraming champion sa NBA at MVP? Franco de la Cruz from Pandi, Bulacan. Ako, MVP. Sino bang ano dyan? Pinakamaraming NBA sa NBA? Di ba Celtics? Ha? Most NBA titles. Celtics, 17. Celtics, di ba? 17. Tapos most number... 17 Lakers ba? 17? Hindi, Celtics, Lakers. 18 yung Celtics. 17 ng Lakers. Ano ko? Okay. Next question from Franco. Sino ang mas mayaman? Si Oscar o si Pacman? Si Oscar. Kasi si Oscar, yung isang laban lang niya, yung pa rin yung record hanggang ngayon. Kumita siya ng 58. Yung kay Mayweather. Kumita siya ng $58 million. Isang fight lang yun. Isang fight. Oo. So, siya. Tsaka siya napundar niya partner sa mga magaganda meron siyang promotions, nabili ho niya yung Ring Magazine. Di ba? Yung Golden Boy promotions niya. Ang tanong ho, hindi yung sino mas mayaman, si Golden Boy o si Pacquiao. Hindi ho yan ang tanong. Sino ang mas magandang boses sa mas magandang lalaki? Yan, medyo mahihirapan ho kami sagutin yan. Di ba, Dennis? Okay. Basa ka pa? Si Pacman, syempre. Basa ka pa? From Arwin Santos Web. With Ayala out of the picture, will Chua return to Ginebra? Read on. Read on PBA. Okay. Nakausap ko po si Boss Tito Narbasa, close friend ni ni Coach Al Francis Chua. At sabi niya, tingin ko, nararamdaman ko, close friend ko yan, alam ko ang likaw ng bituka niyan, alam ko yung mga pananaw niyan. Sabi niya, tingin ko, tansya ko, babalik. Ito, pero teka muna, i-text muna natin si Coach Al Francis Chua, ha? Baka nanonood tingin ko, si Coach Al Francis Chua. Subukan natin si Coach Al Francis Chua. Alam nyo, araw-araw nanonood yan si Coach Al Francis. Kahit nga yung mga ibang mga players, tulad ni Nakagiwa, sila Bo Belga, araw nanonood yan sa atin. Ito, try natin tawagan si Coach Al Francis. Pero habang tinatawagan mo, magbabasa muna ka ng Pero alam mo mo. to, si Coach Al, hindi to masyado nagsasasagot ngayon Medyo nagtago siya sa limelight Okay, anyway. From Jepoy Mabatid. Telecast ba ang Gilas Pilipinas versus PBA All-Star? Yes, hindi resign si Coach Al. Thanks. Yes, pero delayed. Delayed. Pero di ba willing siya for consultancy? Hindi, yung Gilas PBA All-Star. Okay. Delayed ba? Delayed. Pero ito yung pinag-uusapan natin, Meg. Yan pong PBA versus All-Stars, Gilas versus All-Stars, sa July 24 yan, Wednesday, sa Mall of Asia Arena. Tapos, Gilas Pilipinas versus Kazakhstan. Actually, tinawag yan, MyPhone Gilas Pilipinas muna ngayon Di ba? Kasi nag-sponsor yung MyPhone. Kasi nga, ang tawag dito, yung event kasi ng Gilas, wala silang makakalaban, na-scratch tayo sa Jones Cup So tumulong ngayon yung MyPhone, kaya pinagtatanawan ng utang na loob. Ito po mga kaibigan, this coming Wednesday yan, sa MOA, kami ni Mega mag-host. Before the game, in between the game, in between timeouts. Ayan, mamimigay ho kami ng cellphone, t-shirt. Madaming prizes. Maraming mga prizes. So, magiging interactive po yan. Ayun na naman yung mga interactive, natatakot ako sa ganyan, nagiging deactive Inactive, deactivated, gano'n Pero bakit kayo lang, di ako kasama? Kaya sa Macau Ay, Macau ba? Oo. So, mamimigay ho kami ng mga magbabato kami ng cellphone, ilalagay namin sa basuka. Ibabasukan nyo yung Sa isang tabang bigas, babalibag ho namin, Android.
Hindi, seryoso, mamimigay talaga ng cellphone. May follow-up question ng My si phone. Sepoy. Pati nga na cellphone mo, Mig. Kasi cellphone mo. Ano Yung dun my- eh? Hindi, ayan, nasa cellphone ni Mig. Yung cellphone ni Mig, my phone yun eh. Yung akin din po, my phone din ito. Akin. So mga ganito yung mga uri, no? Although may mga iba't ibang klase yung mga Actually, ganito. sobrang Ayan, ganda ganyan, eh. Ayan, Oh. maganda ba yung cellphone ni Mig? Ayan, ganyan. Para ba ito para? Huwag mo nang buksan. High-tech, ayan, ayan. Ganito, yung ipamimigay namin, my phone to. Ha? Ganda na cellphone ni Mig. Sobrang ganda. Sa akin, ang ganda. Okay, bibigyan kita, ha? Bibigyan kita. Okay, anyway. So, habang kaming dalawa, direct. Okay lang ba? Huwag na, wrap up na. Okay, wrap up na tayo. So, mag-thank you ka na. Thank you to Mr. Amis Sumuna, Amazing Playground, PBA Lifestyle Shirt, Axel Sportswear, Dr. MJ Tarsang Zen Institute, at saka St. Luke's Medical Center, Global City, Quezon City. Okay, nag-text sa akin si Coach Al. Tinanong ko kasi kanina kung babalik ka pa ba. Ha? Sabi? Smiley lang eh. Smiley? Yes, maybe. Mga ganun lang. Ito, may nag-text sa atin, 6 MVP ni Kareem Abdul Championships Boston. Sabi ko sa kanya. 13 championship most players si Bill Russell. Si Jamin. Salamat sa iyo, kaibigang Bry. Okay, so ayan na. Dennis. Ay, may balita ako. Si Coach Alanda parang gustong pahinga muna sa mother niya. Hindi, bisitahin. Kasi si Coach Al hindi rin sumasagot. Pero may nadukot akong reliable source. Sige, pag-usapan natin bukas yan. Anyway, Dennis, thank you mo. My wife, Winnie, sa kape. Yun lang pwede kong pasalamatan. And si Prince Zian. And advance happy birthday kay pangalan to, sila Lance at saka si CJ. Advance happy birthday. Thank you so much, thank you so much. At ako naman, Baraka Barrio MG Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Jay Lianos D, Ma'am Cherry, Sarmiento, and also thank you kay Boss Rafi Casiao at kay Coach Bong Ramos at Raiko Toroman. Thank you so much. Ito, nag-text sa akin si Coach Al. LOL lang. Wala bang you? Walang you? Parang hindi yun yung Sa Asal 316, Mr. Minutis, Mr. Valero, sa Diego Manlapas, Sabi Rawa, at Relitors and Travel. Ako po niyo, Ito Sobado. Happy birthday, Benji Castro. Benji Castro. Benji Santiago, hindi ko na napapanood yun. Hindi ko na napadidinig yun. Okay, anyway, salamat po sa inyo. Stand by for news at 6. Dennis Principe. Bye. Bye.